Magandang umaga po muli mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang salita. At kung kayo po ay may banal na kasulatan, ay kung anuman, sa phone man ito, maaari po bang makibasa kayo sa akin sa Lucas 13 or Luke 13? Luke 13. Actually, hindi ko na po babasahin yung buong passage kasi mahaba siya. Pero, pwede ko namang ikwento na sa inyo yung ilang parte. Ito po ay magsisimula sa Luke 10. Okay. Sa mga nagre-record po, ito po ay nasa Lucas 13. Mula po sa 10. Sabi po rito, isang araw ng pamamahinga nagturo si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masamang spirito. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Babae, magaling ka na sa sakit mo." Pagkatapos ipinatong niya ang mga kamay niya sa babae at noon din ay naituwid ang babae ang kanyang katawan at nagpuri siya sa Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming Ama, maraming salamat po at kayo po, Panginoon, ay tunay na nagmamahal sa amin, O God. Lord, dalangin po namin. We come to you, O God. We ask for your forgiveness. Cleanse us, O God. Palayain niyo kami, Panginoon, sa anumang kasalanan na bahid na hindi nakalugod sa inyong harapan. O God, hindi nagiging hadlang ito upang sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, ay maging kaluguran ang aming pag-aaral na iyong salita. O Diyos, kasihan niyo ang inyong lingkod. Gamitin niyo, Panginoon, ang binasa namin upang ang bawat isa ay mapalakas, makapagpatuloy at makawala sa anumang demonic harassment na nagaganap sa aming mga buhay, O God. Lord, dalangin ko po, O Diyos, na ang lahat na makikinig ay buksan ninyo ang kanilang mga spiritual ears, spiritual eyes, O God. Hindi nakawin ni Satanas ang anumang binhi ng pananampalataya na dapat naming mapulot, madampot at mapakinabangan sa mga oras na ito. O Diyos, kayo po higit sa lahat ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed morning mga kapatid. Ayan po, mukhang marami na tayo. Salamat po sa Panginoon I have been studying this lesson. First of all, I wanted to share this para sa mga kapatiran dito sa Door of Faith Dubai. Pero siguro lagi namang kapag ako ay ma-assign dito, may tuturo ko muna dito and then the next Sunday may tuturo sa kongregasyon. So, salamat sa Panginoon. Ang ating pong title ay Against Demonic Harassment. Yan. Siguro sabihin ninyo, alam mo ninyo parang sa mga nakaraang panahon pagka sa Bible School, ang tawag po dito ay spiritual oppression o yung spiritual na pagkakagapi, bandage, yan, ng kaaway sa ating buhay. Ngayon po, habang tumatagal at nauso na yung salitang harassment, tinatawag na lang po siyang spiritual harassment or demonic harassment sa ating mga buhay. Kung babalikan po natin yung story dito, sabi po rito, yung kanya pong katawan, yung si Jesus po ay nadaanan niya yung babaeng ito. Ang katawan daw po ay baluktot na dahil sa demonic oppression o Satan's oppression, o yung nagiging literal na yung kanyang yung pang
Kaya nga po harassment, para mas malinaw natin, yung panghaharas na ginagawa sa kanya ng evil spirit, ng demonic spirit, ay yung kanyang katawan ay nabaluktot na. Diba? Napakahalaga po. Si Jesus nung madaanan niya, na-sense niya kagad na merong demonic oppression, na merong harassment na nagaganap. Ito ay pagka tinagalog natin ay parang inaapi o inaalipin ng masamang espiritu. Alam ho ninyo, kapag ka po tayo sa pang-araw-araw na ating pamumuhay, sige po, meron po tayong pananggalang. Unang-una po ang ating Biblia. Narito po, andito ang complete instruction kung paano po tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Pero, na-imagine niyo po ba ang isang Wi-Fi na the closer you are to the router, mas malakas ang signal mo. Kapag ka ikaw ay 1 room, 2 rooms, mas mataas na yung, mas marami na yung blockages. Humihina na rin yung pasok ng signal sa'yo. Minsan, solusyon natin, restart natin, or you go closer to the router. Sa ating buhay Kristiyano, minsan para tayong nabibingi-bingihan sa ilang mga spiritual standards na dapat nating sinusundan. Kaya po, may mga pagkakataon na akala natin, we are just going through a struggle. Mamaya po, isa-isahin ko po yan. Uy, meron pa akong 15 minutes. Mamaya po, pwede kong, siguro hindi naman totally lahat, pero pwede nating madaanan kung ano-ano to na akala natin, ang bukang bibig natin ay meron lang tayong pinagdadaanan. We don't realize, katulad ng babaeng nabaluktot ang katawan, she has been through that, or she had been into that harassment, demonic harassment for the past 18 years. Ngayon po, balikan po natin ang ating mga sarili. Meron ba tayong mga iba't ibang nararamdamang sa atin psychologically, sa ating kaisipan, na hindi tayo makawala sa ganun? For example, worrying. Yung bang, Kristiyano ka na, matagal na, 18 years na, halimbawa, 20 years na halimbawa, o kung kagaya ko, halos lumaki ako sa isang pamilyang Kristiyano. And yet, ako na po magsasabi sa inyo that the Lord liberated me, has given me a freedom from my generational na bandage. No, bata pa man po ako hanggang sa pag-aaral na ito. Lagi ko pong sinasabi dahil narinig ko sa aking mga magulang na ako ay mahina ang katawan. Yan. Pagka mamaya yan, sinipon na ako, sasabihin ng nanay ko, self-confess ang nanay ko, pinangalanan niya na akong ganun, ako ay hipon. Alam niyo na yung ibig sabihin ng hipon, no? Yung parang malata, ganyan, madaling magkasakit. Ako'y mauubo lang ng konti. Yan ka na naman, may sakit ka na naman, may gano'n ka na naman. Ikikwento sa mga kumare, sa mga ka-churchmate, kasi sakitin talaga yan si Jeline. Sakitin yan si Jeline. Sakitin yan si Jeline. Mula noon hanggang ngayon, sakitin yan si Jeline. Ako naman, ang kokote ko, ang isip ko, now, it was a demonic harassment to me na ako ay sakitin. Ano pong nangyayari? Alam nating lahat yan. Kung ano daw ang lagi nating nailalagay sa isip natin, siyang nangyayari. Minsan pa nga po, sabi ko, ayoko mo sa Pilipinas. Ang ganda kasi ng ano dito, sa Dubai. Ang ganda ng medical assistance nila. Para bang, kahit mag-CT scan ka dyan, mag-MRI ka dyan, libo ang halaga, gagawin nila dahil meron kang insurance. Napakadali po. Para bang isip ko sa Pilipinas, paano ko gagawin ng mga 200,000 na MRI? Hindi ko magagawa yan. CT scan na tag 50 mil, hindi ko magagawa yan. Dito lang ako kasi sakitin ako.
Kalain nyo yun? At akala ko nun, kasama yun sa aking paglakbay Kristiyano. Psychologically. Pero hindi katulad ng babaeng to, nabaluktot ang katawan niya dahil siya ay hinaharas ng demon. So, ang spiritual oppression ay consistent siyang nandiyan dyan. Gusto niya na hindi mo makamit ang mga pangako sa atin ng Panginoon. Gusto niya na hindi mo tuluyang maangkin yung freedom na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung power, yung kapangyarihan. Bakit? Ano ba sabi sa atin sa James 5? Mamaya po babasahin natin yung classic na Ephesians 6, pero for the meantime ay tingnan niyo po ito. Meron bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. I'm reading 5:12. 13. Dapat siyang manalangin sa Diyos. Meron bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Meron bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno ng iglesia. Tatanong po tayo. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo ay may makapagpabalik sa kanya sa tamang landas. Dapat ninyong malaman na ang pagbabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng isang tao sa kamatayan at nagdudulot ng kapatawaran sa maraming kasalanan. Siguro sabihin niyo, ba't naman humantong sa ganun yung demonic harassment? Ang demonic harassment po, it could be a real serious spiritual sickness. Na kapag ka po tayo ay napalayo, it could be in the form of, ito po, a foothold. Yung bang ginawa nating pinanampalatayanan na natin. Yan. Na sa halip na ang Diyos ay nagpapagaling, tanggapin na lang natin na hindi na tayo gagaling. Yun na yun. Ang iba sa atin ay naaalipin ng constant, paulit-ulit na discouragement. Paulit-ulit na mabigat na pakiramdam. Paulit-ulit na kawalan ng pag-asa. Paulit-ulit na, ito po, pag-alala, anxiety, pag-alala. Merong hindi maipaliwanag na hindi paglago sa Panginoon. Nakakita na po tayo niyan. Mga Kristiyanong years and years dumadalo naman. Nakikita natin sila sa church linggo-linggo, pero ikaw magtataka ka, ba't hindi ito lumalago? Merong isang malakas sa loob niya. There is an inner torment, paghihirap o parang merong harassment, yung mas daling kasi torment kasi parang pagpapahirap di ba? Meron sa loob niya na pagpapahirap, hindi niya makuhang lumago. Hindi niya makuhang exercise yung binigay na kapangyarihan ng Panginoon. Paano tayo makakawala doon? Unang-una po at napakahalaga nito, i-recognize natin. Obserbahan po natin at humingi po tayo ng wisdom sa Lord. Anong spiritual aspect of my life? Hindi ba ako makapanalangin? Bakit? Hindi ba ako makasunod kung gusto ng Lord na ako ay mag-aral sa Bible School? Ano yung nag-i-stop sa akin? Anong demonic harassment ang patuloy na tinatakot ako? Kasi kung may pinagagawa sa iyo ang Lord at hindi mo yun magawa, ibig sabihin may kinatatakutan ka at ayaw mong maranasan yun. It's a form of harassment. Meron bang kasalanan kang tinatago? Meron bang kasalanan na hindi mo ma-confess at higit sa lahat hindi mo maiwan? Then you are a candidate for this.
Meron bang mga pamumuhay o kasinungalingan? Meron bang, ito po, according to Romans 12:2, meron bang hindi pagbabago ng isip? Are you renewing of your mind? Have you renewed your mind about our Christian life? O tinanggap mo lang? Ito pa, nagpapatuloy ka dahil ayaw mo lang mapunta sa impyerno? Hindi mo talaga ina-acknowledge yung love ng Panginoon, kung bakit siya ay nabayubay, kung bakit ibinigay niya, pinili niya, na isakripisyo ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Ang nagpapatuloy lang pala sa'yo ay isang uri ng demonic harassment. At ang masaklap nito, alam nating lahat to, gagamitin pa nga ito sa pulpito ng mga pastor. Diba? Kasi puputak sa impyerno kapag hindi ka nagpatuloy. Mga ganyan. Pero totoo naman po yun. Kaya, kung hindi tayo magiging matalino, spiritual warfare. Kailangan po nating ipanalangin sa Panginoon. At higit po sa lahat, gamitin po natin yung armor of God. Sa Ephesians 6. Ito po, napakahalaga nito. Seek deliverance. Seek deliverance. Talagang, natutunan ko po to. Yung looking lang. Ano pagkakaiba ng you're looking for something at saka you're seeking for something? Ang looking ay hindi ka sigurado na nandiyan dyan. You look for. I'm looking for a job, for example. You look for this. I'm looking for my car key. Pero pag sinabi mong, I'm seeking for my car key, seeking means sigurado ka na may nandiyan dyan, mahahanap mo, makikita mo. Okay? So you seek dahil sigurado na merong deliverance. Katulad ng story dito. And we should find support in James 5:16, which we already read. Binasa natin ito kanina. Kailangan meron tayong way where we can, after we define, alin yan. Ang mga easy nito, sabihin ko sa inyo, ang mga easy nito, laziness. Yung katamaran lang. Katamaran siguro, hindi lang sa bahay, hindi lang yun. Hindi katamaran sa pagdalo sa gawain, katamaran sa pagbasa ng Biblia, katamaran sa pananalangin, katamaran sa paghahanap ng way to serve the Lord. Siyempre, isa po dyan yung gluttony, yung pagkain. Tayo po ay kumakain para mabuhay. O tayo ay nabubuhay para kumain. Ang dami niyan. Ako, tuturuan ka pa ng Facebook dyan. Diba? Kumain. Ano pa po? Ang mga ambisyon. Hindi po masama mag-ambisyon ha. Lalo na kung holy ambition yan. Alam mo na kalooban ng Panginoon. Hindi masama. Halimbawa, ang ambisyon at katungkulin. Mga kalituhan yan. Pagpapaaral sa mga anak ay ambisyon. Hindi po. Yun po ay tungkulin. Kaya bilang magulang, kung hindi sapat yung ating maibibigay sa ating mga anak, ang dapat po ay planuhin natin at gawin natin posible sa tulong ng Panginoon ay ma-provide ang mga resources. Yung maayos na pagpapatakbo sa pamilya, hindi po yan puro miracle. Yan po ay nakukuha sa isang maayos samahan ng mag-asawa para po maging maayos. Ganon din po sa panambahan, sa church. Sa relasyon ng pamilyang, your magkakapatid, magulang sa kapatid. Ngayon, ang mga uso na, hindi na, ano tawag dito, parang, they tinuturo na sa mga kabataan ngayon na hindi kailangan na suportahan ng mga magulang. Kung wala silang naipon, problema nila yan.
Yung ganong kaisipan, hindi po pwedeng galing sa Diyos yan. Hindi po pwedeng ang isang, lalo na, you are declaring you are a Christian, tapos sasabihin mo, ay kasalanan ng nanay tatay ko yan. Hindi sila nag-ipon. Kaya, mahirap din ang kalagayan ko. Hindi rin ako makatulong. Demonic harassment yan. Ano pa yan? Both sides of the coin. Mahihirapan yung mga magulang mo, nahihirapan ka rin. Bakit? Lalabag ka sa isang utos ng Diyos eh. Honor your father and your mother di ba? Napakahalaga po nun. Do you think by doing that, you're honoring them? Ngayon, very openly, and I'm very, very sad about it. Mga kabataan ngayon, grabe po yung kanilang oppose o paglaban or kanilang hindi nila responsibilidad. And I'm telling you, hindi rin mapagpapala yung ganong klaseng mga anak. So, sunod po. How? Once we discover and we ask God to forgive us. Ang isa pa po dyan ay yung mga merong kahit tayo nakakilala sa Panginoon, yung mga munting pagsisinungaling, mga tawag dyan, white lies. Diba? Makikita natin mga kapatid, yung white lies na yan, bukas gray. Bukas makalawa black. Opo. Nasanay ka na eh. Kahit pa sabihin mong you just wanted to save someone, to save something. No. Dahil nga, like I said, yung white na yan, magiging gray, magiging black. Kasalanan yan. Kahit anong gawin mong pagtatago dyan. Once we discover ano ang aspeto ng buhay natin na nakakaranas tayo ng demonic harassment, it is time to really ask God to release us. Lord, I pray in Jesus' name, release me from this demonic harassment. In my case po, lagi kong dinideclare na ako ay may sakit. Lord, ayokong sabihin na uli yan. Tulungan po ninyo ako, palayain po ninyo ako. Ano po, we need to daily walk with the Holy Spirit. You know that the wisdom of the Holy Spirit. In Galatians 5:16, we should continue worshiping the Lord. We should continue with the word, with the prayer, and use our spiritual weapons. Ito pa po, at napakahalaga, change your lifestyle. Intentional, renewed mind. Kailangan po talagang sabihin natin sa Panginoon, ipadurog natin sa Panginoon yung bagay na yan na ginagamit ng kaaway at inaalipin tayo at ginagawa tayong mahina, less privilege. Diba? Yung kaisipan na yan na nag-uutos sa atin at nagsasabi sa atin, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Hindi ka ba matakot ka? Diba? Walang ginawa kundi takutin tayo. Mananalangin po ako, and habang ako po ay nananalangin, kayo po higit sa lahat, ikaw at ang Panginoon, kung ano yung bagay na you are spiritually harassed by the demon. Kung ano man yan. Kung ano man po yan. Minsan sa ating mga babae, pati yung vanity natin. Alam mo ninyo yung ay, gusto ko may ganito, may ganyan, may ganun, may ganun. Kailangan isuko rin natin yan sa Panginoon. Marami po. Napakarami po. Pride of life, lust of eyes, diba? Pride of life, diba? Lust of the flesh. Nandun po yan in majority. Matatagpuan po natin ang ating sarili somewhere there. Ang ating pong buhay dito sa lupa ay on a daily basis. Tayo po ay from glory to glory. Diba? Lumalapit tayo sa Panginoon in perfection. Sabi po para daw po tayo, ang character po natin ay parang estatwa na hinuhulma. Yung parang kumuha ka na isang marble na huhulmahin.
kung yung marble na yon ay galaw ng galaw, at kailangan tapyasin ka dito, tapyasin ka doon para makuha yung tamang korte. As we do that, habang tayo tinatapyasan, it may be hurting us. Naging komportable na tayo dun sa mumunting mga bagay na tayo naging alipin. But we have to just trust God. Kasi imuhulma niya tayo dun sa tamang hulma. Kaya minsan, di maranasan natin kung ano yung consequence ng ginawa natin. Bakit? Sige lang. It is going to do me good. It will protect me spiritually. It will increase my height of spirituality. Tandaan po natin yan. Hindi pwedeng puro ganito lang. Dapat lumalago. Dapat may napagtatagumpayan tayo sa buhay natin. Sorry po, ayan na, overtime na po ako. Mananalangin po ako, mga kapatid. And part of this prayer ay we will declare freedom from any demonic harassment na nasa atin at humahadlang sa ating paglago. Humahadlang sa ating paglapit sa Panginoon. Humahadlang upang tayo lalong magamit ng Panginoon. Diba? Anong purpose natin sa buhay na ito? Kung hindi maging kaluguran. Amen? We only live to glorify God. That's it. That's it, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming Ama, maraming salamat, O Diyos. Sapagkat kayo'y punong-puno ng karunungan, Panginoon. Patuloy ninyo kami, Panginoon, na dinidevelop ang aming mga characters into Christ-likeness, Panginoon. The mind of Christ. How we deal, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. In Jesus' name, we rebuke any demonic harassment sa mga kapatiran na nakikinig sa mga oras na ito, O God. At sa mga makakarinig pa. In Jesus' name, Lord, I pray ang kalayaan, Panginoon. It may be something as we look like some laziness, Panginoon. It may be something like ambitions that doesn't belong to our spiritual being. It may be something, Panginoon, na extra baggage na nagiging pabigat lamang, Panginoon, para makapaglingkod kami sa inyo. It may be some fear na napakatagal na kaming inaalipin. It may be some anxiety. Lord, break this bandage in Jesus' name. Lord, sino man sa amin, Panginoon, because we know, Panginoon, na ang mga ito ay nagkukos din sa amin ng mga physical sickness. Ang manifestation ay nandun sa pagkakasakit. Ang manifestation ay makikita na lamang isang araw at nagiging isang malalang cancer o malalang tumor o isang sakit na mahirap nang gumaling. Lord, palayain niyo ang inyong mga anak sa mga bagay na ito. Hindi ito ang nais mo sa amin. Ang nais mo sa amin na mabuhay kami ng malaya. Mabuhay kami, Panginoon, na ini-enjoy yung presence mo sa araw-araw na ginagawa namin ang iyong kalooban. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na kasama namin sa pananalangin. Lord, break these bandages, Panginoon, sa mga kapatiran. Lord, iparanas mo sa kanila ang kalayaan at ang kagaanan ng kalooban. The moment, Panginoon, na i-break mo, Panginoon, itong mga tanikala sa amin, O God, na nakakahadlang, Panginoon, sa patuloy naming paglago. O Diyos, dalangin ko na sa mga oras na ito, kami, Panginoon, ay patuloy mong i-reveal sa amin through your Holy Spirit, through prayer, through reading your word, Panginoon, ay lumago kami at makawala kami sa anumang pangaalipin ng kaaway. Salamat, O Diyos. Ingatan niyo ang bawat kapatiran kung saan man sila dadako. Gamitin mo, Panginoon, sila sa ikalulugod at ikalalago ng iyong gawain. Lord, dalangin ko na ang aming mga leaders, Panginoon, sa Door of Faith Church, ang aming mga pastoral, O God, kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. Lord,
For those mayroong mga financial difficulties, Lord, I pray especially for them, Panginoon. Lord, wag mong hayaan na maging demonic harassment ang mga financial difficulties para sa mga kapatiran. Any sickness, Panginoon, na nagbabound sa kanila in Jesus' name, magpalaya po kayo. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na mawalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Maraming salamat po, Sis Abigail, Sis Lolita. Hello, kamusta po kayong lahat? God bless you. Pag mayroon po kayong special prayer request in relation po sa ating lesson, pinag-aralan ngayon, you are very welcome to message me at asahan po ninyo na kasama ko po kayo. Isasama ko po kayo sa aking mga panalangin. DFC Katanuan. Yeah. Sis Fatima, Sis Merly, hello. Sis Ira, Sente. God bless everyone. Amen and amen. God bless you po.